Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, napagtaksilan ka na ba? O maaaring ikaw ay nagtaksil sa iba? Minsan isang dahilan bakit tayo'y nalulungkot, nawawalan ng gana, o minsan wala tayong pag-asang magpatuloy ay dahil sobrang lungkot, sakit, galit, galing sa pagtataksil. Pero kung ikaw man ay nagtaksil o pinagtaksilan, kapatid, meron tayong isang mapagmahal na Diyos sa palaging nagpapatawad. Sa maraming beses na kung saan tayo ay napuno ng galit dahil sa sakit na binigay ng iba, o dahil tayo'y nawalan ng kapayapaan dahil akala natin na sobrang sama ng ating ginawa. Mga kapatid, minsan pa tayo magpakumbaba sa harap ng Diyos. Muli, tayo magtiwala na kahit na anong gawin nating masama, hindi mababawasan ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. Aminin natin ang ating pagkakamali, ang ating kahinaan, sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakalukuyan, ang aming mga pagpapakasakit ng katapatan ng iyong poong mahal, upang kami pagindapating magkamit na binubungam nitong kapatawaran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako ay dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtatagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita. At sila'y ibalik sa bagong Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa panunumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili. Kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesu Kristo. Masunurin kang kordero. Sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihanan sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo nga kung sinong tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsasawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, binigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Na matanggap ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya ito sinabi. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. At inaakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya pinagpapalimos sa mga dukha. Na makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, "Ngayon, mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak,
Kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin niyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo mapupunta, hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi kayo makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos ko. Sa paroroonan ko, hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo? Ngayon, tanong ni Pedro, buhay ko'y may aalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilawok ang manok, may 3 mo na akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating mga bisita. Palakpakan naman po natin ang bawat isa na nandito. Kahit na pinagpapawisan ng ating mga kilikili. Napakainit, hindi po ba? Pero kahit na mainit, let us praise the Lord. Let us thank God. Bakit? Mas maganda na po na ngayon tayo naiinitan kaysa sa mainitan ka sa impyerno. Amen? Saan niyo po mas gusto na mainit? Sa ibabaw ng mundo o doon sa impyerno? Sa ibabaw ng mundo. Hindi po ba? At magpasalamat ka kapag pinagpapawisan ka. Healthy po yan. Amen? Dahil lumalabas ang ating mga taba. Kailangan mabawasan ang ating mga kolesterol. Amen? Kaya sabihin po natin, God is good, sobra-sobra. Amen? Mga kapatid, ito lang po ang gusto kong tandaan nyo. Ha? Kahit na pagkabait-bait mo, kahit na pagkabuti-buti mo, kahit na tinulungan mo ang ibang tao, bandang huli, huhudasin at huhudasin ka ng iba. Amen? Kung nga si Jesus, Diyos na, pinagtaksilan pa ni Judas. Ikaw pa kaya na tao lang? Pagtataksilan ka din ng iba. Isipin niyo po ito. Napakaganda naman ng relasyon ng ating Panginoon kay Judas. Sinabihan siya ng kailangan sabihin sa kanya. Tinuruan siya kung paano mangaral. Binigyan daw siya ng kapangyarihan, magpagaling ng mga may sakit, magpalabas ng mga masamang espiritu. Pinagkatiwalaan pa nga siya ng pera. Siya daw ang treasurer ng mga apostol. Kung wala si Jesus, hindi natin makikilala si Judas. Hindi po ba? Bakit nakasulat ang pangalan ni Judas sa Biblia? Hanggang ngayon, kilala natin siya, sikat siya, dahil kay Jesus. Sa pagkadami-dami na pwedeng piliin na apostol, itong si Judas pa ang nagustuhan ng Panginoon. Pero, isipin niyo po, kahit na ginawa na ng Panginoon itong lahat ng napakabuti, tinulungan siya, pinuno siya ng pagpapala at ng grasya, pinagtaksilan pa rin siya. Amen? Kung nangyari ito sa Panginoon, sa tingin mo ba, hindi mangyayari yan sa iyo? Kaya nga, nasasaktan ka eh. Kasi hindi mo matanggap na ikaw ay pinagtaksilan ng iba. Amen? Kahit na pagluto mo ng masarap yung asawa mo, kahit na mag-overtime ka sa trabaho, kahit na ibigay mo ng lahat-lahat sa kanya, katawan mo, pera mo, oras mo. Pero pagkabuti-buti mo ang malungkot na kwento, hindi pa rin sapat ito para sa kanya. At ang pinakamasakit na katotohanan, kung sino pa yung pinakamalapit sa atin, sila pang magtataksil sa atin. Di po ba? Kung sino yung inaakala mong best friend mo, kala mo, kapatid mo, pinagmamalasakitan ka, kapitbahay mo, katrabaho mo. Kasi po, ang pagtataksil, hindi naman manggagaling yan sa mga hindi natin kakilala. Amen? Betrayal always comes
from those who are very close to us. Minsan, pwedeng ikasal ang isang tao, napakaraming taon kasama niya, kanyang asawa. Minsan, napakahabang panahon, kala mo, kakilala mo yung kaibigan mo. Pero bandang huli, napakatagal na panahon, doon mo palang marirealize. Itong minahal mo, itong tinulungan mo, ahas pala. Amen? Napakasakit po nun, na minsan merong mga ibang tao, kaya nakikipag-close lang sila sa atin kasi ginagamit lang tayo. At ang tanong, anong mabuting pwede nating gawin pag tayo'y nasaktan, pag tayo'y pinagtaksilan? What can we do if people have betrayed us? First, please, stop trusting them. Pwede mong mahalin ang tao kahit na sinaktan ka. Pero kapatid, pag sinaktan ka, huwag mo nang pagkakatiwalaan yan. Because trust is earned. Amen? Kailangan pagtrabahuan niya, kailangan magsumikap siya, kailangan magpagod siya para makuha ulit niya yung iyong tiwala. Amen? Minsan na nabasag ang tiwala mo, huwag mo nang ibibigay muli ang puso mo dyan. Amen? Pagkatiwalaan mo lang ang taong yan pag nagbago na siya. Tandaan niyo po ito kapatid. No matter how much you trust others, sometimes it will never change who they are. Kala mo, pag pinagkatiwalaan mo siya, pag pinatawad mo na siya, magbabago na siya agad? Hindi! Amen? Walang ibang makakapagbago diyan sa taong masamang ugali kung hindi siya lang. Amen? Siya lang. Kahit na pagdasal mo siya, kung hindi niya babaguhin ang kanyang sarili, patuloy pa rin ang masama niyang ugali. I repeat, never trust a cheater until they change. Pag nagbago yung tao, doon mo lang siya pagkatiwalaan. Sige, mahalin mo siya. Sige, itaas mo siya sa Diyos. Sige, ibulong mo siya sa Panginoon. Pero kung nakikita mo, sama-sama ng ugali niya, minsan ka nang kinagat, lalapit ka pa ba? Please, stop trusting people who have hurt you. Trusting is different from loving. Your trust is a very precious thing. Amen? Napakahalaga po ng tiwala. Huwag mong hahayaan na sirain muli yan ng mga taong pinagtaksilan ka. But second, stop hurting yourself. If someone betrayed you, then heal from that suffering, from that pain. Kapatid, hindi mo naman maibabalik yung kahapon eh. Kahit na paano mo iiyak, kahit na paano mo isipin, kahit na paano ka magsisi. Kapatid, oo, alam ko, masakit na sinasaksak patalikod. Pero alam niyo pong pinakamasakit, yung pagkatalikod mo, nakita mo kung sino yung nagsaksak sa iyo. Di po ba? Yun po yung double pain. Sinaktan ka na, pagkatingin mo, yung nanaksak sa iyo, yung nanira sa iyo, yung palang akala mo, kaibigan mo at minamahal mo. Di po ba? Iyakan mo yung pananaksak nila sa iyo. Oo, magluksa ka na yung very close sa iyo, hindi pala totoo. Pero sana, matuto ka naman. Alisin mo na yung kutsilyo sa likod mo. Amen? Ang dami sa inyo, kaya iyak ng iyak kasi nandyan pa rin. Hindi ka bubuti hanggat hindi mo inaalis yung sakit dyan sa puso mo. Amen? Kung hindi mo aalisin, kapatid, magdudugo ka at ikamamatay mo yan. Be consoled by the fact that cheaters never win in the end. Remember that. Disloyal people are never blessed by God. Only the faithful are graced by God. Kung man sinaktan ka ng iba, kapatid, wag mong gagawing responsibilidad na maghahanap ka ng paraan para magbayad sila dun sa pananakit nila sa iyo. Hindi mo trabaho yan. Wag mong sisingilin ang ibang tao dun sa kasalanan nila sa iyo. Amen? Sinong maniningil? Ang Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo. As the Lord said, vengeance is mine, not yours. Kapag pinangungunahan mo ang Diyos, makikita mo,
yung ibibigay sana niyang grasya, hinahanda niya, hindi na niya maibibigay tuloy sa'yo. Please, remove your fingerprints at the blueprints of God. Ibig sabihin, alisin mo ang kamay mo sa plano ng Diyos. Dahil tandaan mo kapatid, mas maganda ang plano niya. Mas marunong ang Diyos kesa sa iyo. Baka pag pinapakialaman mo ang ginagawa ng Diyos, mabubulilyaso yung hinahanda niya na pagpapala para sa iyo. Kailangan po natin tanggapin. Minsan, binibigyan lang tayo ng Diyos ng mga hudas sa ating buhay. Para saan? Para maidala niya tayo sa muling pagkabuhay. Unawaan niyo po ito. Dahil kay Judas, namatay si Jesus. Di po ba? That is very unfortunate. Nakakalungkot po yon. Pero tingnan niyo po, the big picture. Tingnan niyo po, yung mas malaking plano ng Diyos. Dahil sa kamatayan ni Jesus, muling nabuhay ang Diyos. Niligtas siya tayo sa ating mga kasalanan. Dahil muling nabuhay ang Panginoon, hindi na siya mamamatay kailanman. Kaya hayaan mo yung mga Judas sa buhay mo. Hayaan mo silang maging Judas. Pero ikaw, manatili kang maging alagad ni Kristo. Kung man taksilan mo ang Diyos, naaminin natin tayong lahat, tayo din ay nagkakamali. Kapatid, huwag kang gumaya kay Judas, gumaya ka kay San Pedro. Di po ba si San Pedro, pinagkanulo din ang ating Panginoon? Di ba si San Pedro, sabi pa nga niya, Panginoon, paglalaban kita. Ano sabi ng Panginoon? Titilao ang manok 3 beses, pagtataksilan mo ko. Pero ang pagkakaiba ni San Pedro kay Judas, si San Pedro nagpakumbaba, si San Pedro humingi ng tawad. Si Judas, anong ginawa niya? Hindi niya matanggap, nagbigti. Di po ba? Kung man nagtaksil ka, kung man nagkasala ka, huwag mo papatayin ang sarili mo sa lungkot, sa depression. Magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, magsisi ka. Remember that betrayal is not the end. Hindi naman katapusan ng buhay mo. Kung man nagtaksil ka, kung man pinagtaksilan ka. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagtataksil sa atin kamuka ni Kristo. At umasa ka na ginagamit yan ng Diyos para magbukas lang ng isa pang mas magandang kinabukasan para sa iyo at para sa mga minamahal mo. Amen. Tumayo po tayo, alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusang iyong anak para sa amin. Sa pamagitan ng Espiritu, higit mo kaming ilapit sa iyo upang maipahayag namin ang taimtim na pasasalamat. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumasamo
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan, na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Pagkaloob mo ang kaganapang ito ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. Ay magaganap na ang pag-aalaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligaya, maluwalhating kabiyak. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan namin ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. In life, you can either be a betrayer or be betrayed. San po kayo doon sa dalawang yon? Pinagtaksilan ka ba? O ikaw yung nagtaksil? Habang buhay tayo, mararanasan natin ang dalawang yan. Ang pagtaksilan at magtaksil sa iba at sa Diyos. So, if you feel betrayed, what is the good thing to do? Forgive. Amen? Remember, unforgiveness is also a sin. Nagkakasala ka, kapatid, kapag hindi ka nagpapatawad sa iba. Tandaan mo, nagiging hadlang sa iyong pagpapatawad ay ang iyong galit. At pag nananatili ang galit sa puso mo, tandaan niyo po, nakakamatay na kasalanan din ang pagkamuhi, ang galit. So, if you feel betrayed, if you cannot forget what others have done to you, forgive. Ask for the grace of forgiveness. But if you are the one who betrayed others, kung meron kang napagtaksilan, kung meron kang naloko, meron kang naonse, meron kang nabudol, aminin mo, magpakumbaba ka, ikaw naman ang humingi ng tawad. Tandaan niyo po, katutuwa ng Diyos pag tayo ay nagpapakumbaba, pag tayo nagsisisi, at nagbabalik loob sa Kanya. Yan po ang ating assignment. Pagmunihan niyo. Saan kayo sa dalawang yan? Ikaw ba ay nagtaksil? O ikaw ba ay pinagtaksilan? O ikaw ba ay pinagtaksilan? Kaya palagi tayong humingi ng tawad sa Diyos at naway palagi tayong magpatawad sa iba. Parang ating buhay, maging masaya, maging pinagpala at maging payapa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin.
At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.